Everybody, let's enter in the presence of God. Everybody, let's worship His holy name. Everybody, let's praise the King of Kings. His name is Jesus, our Savior and our King, Comforter and friend, the ever-living God. Everybody, let's enter in the presence of God. Everybody, let's worship His holy name. Everybody, let's praise the King of Kings. His name is Jesus, our Savior and our peace, Comforter and friend, the ever-living God. It was for freedom and the power and the glory, Christ has set us free. It was for freedom and the power and the glory, Christ has set us free. Everybody, let's enter in the presence of God. Everybody, let's worship His holy name. Everybody, let's praise the King of Kings. His name is Jesus, our Savior and our peace, Comforter and friend, the ever-living God. It was for freedom and the power and the glory, Christ has set us free. It was for freedom and the power and the glory, Christ has set us free. Everybody, let's enter in the presence of God. Everybody, let's worship His holy name. Everybody, let's praise the King of Kings. His name is Jesus, our Savior and our peace, Comforter and friend, the ever-living God. It was for freedom and the power and the glory, Christ has set us free. It was for freedom and the power and the glory, Christ has set us free. Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari na po ba tayong tumayo para sa papuri sa Panginoon? Amen! Hallelujah! Sabi niya sa kanyang salita sa Psalms 96, sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name, proclaim His salvation day after day. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi
high. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Hallelujah! Ang sabi sa kanyang kanta, we will sing, sing, sing. And make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love? What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. And Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that freezes. You are the love that frees us. You are the light that leads us like a fire burning. Son of God, Son of God, you are. Hallelujah, you are the one. You are the one. We are one. We are living for. Sing, sing, sing. Hallelujah. Tayo'y kumanta para sa Kanya. We will sing, sing, sing. Come on, let's declare the Lord. That you hear us when we shout your praise. Lift high the name. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, Son of God, you are the one. Hallelujah. You are the one. You are the love. You are the love that frees us. You are the light that leads us like a fire. Like a fire. Hallelujah. Son of God, you are the one. You are the one. You are the one. We're living for. We're living for. Come on, let's sing, sing, sing. Sing, sing, sing. And make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high for the last time. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful, grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high. Hallelujah, name of Jesus. Hallelujah. Sabi niya sa kanta, from the day you took my hand. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. From the day you took my hand, never want to be apart from you again. You are my counselor and my friend. You're the still small voice in me. You're the still small voice in me. Every time I need to find my way back home, you are the compass of my soul. Every step I take, you will lead me. With you I walk the raging seas.
You're the strength when I am weary. You give me reason to hold me close, hold me close. Fill my life to overflow. Holy Spirit, come on, church. Show me the way. Won't you show me the way? And all my life, only you can satisfy. In my pain and night, don't you? Hallelujah! You're the burning inside in my life. Listen, from the day you took my hand, from the day you took my hand, never want to. Hallelujah! Kanta lang tayo para sa Panginoon. Come on, let's declare the name of the Lord. Hallelujah! You're the still small voice. You're the still small voice in me. Every time I need to find my way back home. You are the compass of my soul. Every step I take, you will lead me. With you I'll walk the raging seas. You're the strength when I am weary. You gave me reason to believe. Hold me close, fill my life to overflow. Come on, church, let's enjoy this time to worship the Lord. Hallelujah! Won't you show? Palakpak natin ang ating mga kamay. All my life, only you can satisfy. Let my faith ignite, consume. Come on, church, hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil from the day you took my hand. Till my life to overflow. Holy Spirit, come and show me the way. Won't you show me the way? And all my life, only you can satisfy. In my faith and I know you will rise. You're the burning desire in my life. Itaas mo yung kamay, huwag kayo'y natin, sabay-sabay. Are you ready? From the day you took my hand, never want to be apart from you again. You are my counselor and my friend. You're the still small voice in me. You're the still small voice in me. Hallelujah. Every time I need to find my way back home, you are the compass of. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Every step I take, you will lead me. With you I'll walk the raging seas. You're the strength and hallelujah. You give me reason to be. Every step I take, you will lead me. With you I'll walk the raging seas. You're the strength when I am weary. Come on, church, let's just say it. Every step I take, you will lead me. Hallelujah. With you I'll walk the raging seas. You're the strength when I am weary. You give me reason to build every step I take, you will lead me. With you I'll walk the raging seas. You're the strength when I am weary. You gave me reason to every step I take, you will lead me. With you I'll walk the raging seas. Your strength when I am weary. You gave me reason to hold me close. Live my life to overflow. Holy Spirit, come and show me the way. To show me all my life. You're the burning desire in my life. Hallelujah, in my life. In my life. In my life. Hallelujah, hallelujah, Jesus.
kinakanta. From the day you took my hand, never want to be apart from you again. You are my counsel and my friend. Hallelujah, Lord. You are our provider. You are our helper. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. You are our comforter. You are our counselor. You are our healer, Panginoon. Ang sabi mo sa iyong salita, Psalm 16 verse 5, You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. Lord, we believe today your presence is here in our hearts, is here in this church. Because our future stands secure because of you, oh God. Our future is in your hands. Hallelujah, hallelujah, kapatid. This Zion, itaas mo lang ang iyong mga kamay and ask the Lord, Lord, how much do you love me? Lord, do you accept me from who I am? Of course, the Lord will say, yes, anak, I will accept you for who you are. Maging sino ka man. Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus. Come on, mga kapatid, ibuka mo lang ang bibig mo. Ibuka mo lang ang bibig mo sa pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord, hallelujah, 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 Jesus. We worship you, O God. Hallelujah, 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 Lord Jesus. We worship you, O God. We praise you, we worship you, O God. Your mighty name, Panginoon. We declare your mighty name. We declare your powerful name. You are the King of kings and the Lord of lords. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Itaas mo lang iyong mga kamay. O ilagay mo ang puso mo sa iyong kamay. Ilagay mo ang kamay mo sa iyong puso. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay natin kantahin to with thanksgiving to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, come and touch me now. Fill my heart with your presence, oh Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, bring me closer now. I'm thirsty and hungry for more. My provider, my provider, my helper, my helper, my healer, my counselor, my counselor, my teacher, my comforter, my comforter, my best friend, my only Lord, my only Lord. You provide all my needs. You heal all the sick. You bring light into darkness and guide me to your truth. You hold my hand when I'm weak. Wipe away all my tears. Grace and mercy follow me for eternity. Come on, Holy Spirit, come and touch me now. Hallelujah, come on. Holy Spirit, come and touch me now. Fill my heart with your presence, oh Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, bring me closer now. I'm thirsty and hungry for my provider, my provider, my helper, my helper, my healer, my
away all my tears. Grace and mercy follow me forever. Come on, let's sing. Holy Spirit, come anoint me now. Holy Spirit, come anoint me now. I'm longing to know you more. Holy Spirit, fill my heart with love. Holy Spirit, fill my heart with love. Teach me how to walk in your path. My provider, my provider. Come on, let's just believe in the Lord. My healer, my counselor. Let's sing to the Lord, my teacher, my comforter, my best friend, my only Lord, my only Lord. Oh, you provide all my needs. You heal all the sick. You bring light into darkness and guide me to your truth. You hold my hands when I'm weak. Wipe away all my tears. Grace and mercy follow me for eternity. My provider, my helper, my healer, my counselor, my teacher, my comforter, my best friend, my only Lord. You provide all my needs. You heal all the sick. You bring light into darkness and guide me to your truth. You hold my hands when I'm weak. Wipe away all my tears. Grace and mercy follow me for eternity. My provider, my healer, my healer, my counselor, my teacher, my comforter, my best friend, my only Lord. Amen. Praise the Lord. So, magandang umaga po sa ating lahat. Wow, mga pinagpala ng Panginoon. Itong end time harvest na to, grabe. So, makikita nyo po na ang daming mga sitwasyon nating kinakaharap. Kaya ang mensahe ng oras na ito ay adversity is an opportunity to wake up. No, opportunity to grow. Ito yung isa sa mga nakita ko. Kasi kung kailan na mayroong problema, ang daming gumising mula sa kanilang pinagkakasanayang ginagawa. Sakuna lang minsan din ang dahilan bakit ang iba't ibang relihiyon ay nagkakaisa. 'Di ba? Kakalimutan yung mga diferensya, kakalimutan yung ating mga grupong anong name tag ng ating grupo. Ang lahat pag sinabing sakuna na, nakakalimutan na natin kung saan tayo grupo. Sa mag-asawa naman, pag may sakuna, yung hiwalay, nagkakabalikan. Di ba? Kasi may sakuna. Kaya tinawag ito na adversity is an opportunity to wake up and grow. Ito yung isa sa dapat nating maintindihan in this end time harvest, na meron pong isang
isang tinatawag na tribulations na binabanggit ng salita ng Diyos, na kailangan nating maintindihan ang pulso ng puso ng Panginoon. Kailangan natin makita kasi in human point of view, kung kayang magkaisa ang tao sa pamamagitan ng kanilang idea, ng kanilang paano naman yung magkaisa tayo sa Espiritu? Pwede tayong magkaisa sa external, pero nasaan yung salitang pagkakaisa na may purity sa spirit internally? Madali po yan, literally magawa. Madali po sa isang tao na kapag may sakuna, yun yung common denominator nila. Kailangan makalimutan na natin ang ating mga pinagkakaabalahan sa isa't isang personal. Kasi meron tayong, magtatagpo tayo doon sa common denominator na yon, na walang iba kundi lutasin yung problema. Kaya dito, makikita nyo po mga kapatid sa isang sitwasyon, ang kaharian ng Diyos ay may proseso sa paglago. Ang kaharian ng Diyos ay may proseso bago tayo ma-qualified, no? Ma-qualified sa pag-angat sa buhay. So, manalangin tayo. Panginoon, sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa mahabagin mong trono. Kami po'y nagpapakumbaba, naninikluhod, o God, na di namin papayagan na kailangan pa ba namin na may sakuna bago kami magkaisa. Lord, walang ibang pinaka-common denominator na kami magkakaisa, kundi ang tinig ng iyong banal na Espiritu. Magkaisa kami sa puso, Panginoon. Magkaisa kami sa pag-unawa na madil ang kasalanan. Kasi ang dahilan kung bakit ang tao ay naging lumalaban sapagkat meron pong hindi niya maintindihan na labanan sa sarili. Kasi sabi ng Isaiah 48 verse 8 na sa bahay bata pa lang ng nanay namin ay rebelde na kami. Kaya Lord, madil ang rebellious spirit na ito, Lord. Madil ang palaban na spirito, Panginoon, at bigyan kami ng pusong mapagpakumbaba sa iyo. Lumapit kami sa mahabagi mong trono na ang kapakumbabaan ay maghari sa buhay namin. Lord, ang totoong mapagpakumbabang puso sa harapan mo upang malatag namin sa harapan ng tao na walang pinaka-importante ay ikaw, Panginoon. Lord, maintindihan namin ang less of us and more of you. Maintindihan namin ang pangunawa na more of you and all of you and less of us and none of us. Turuan mo kami, Panginoong, maintindihan namin ito. At dalangin namin sa mga pangyayari sa buhay namin, matuto kami. Matuto kami, Panginoon, at matuto din kami, Lord, doon sa mga area na sa gitna ng kaginhawaan, paano mo kami pinagpala, lalo kaming magigiit na manalig sa iyo. Salamat, Lord, di lang sa sakuna, di lang sa adversity, di lang sa mga pangyayari, Panginoon, na kami magkakaisa at babalik loob sa iyo, kundi, Lord, kami ay lalapit sa piling mo sapagkat dahil sa di matingkala mong pag-ibig sa amin. Purihin ka, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, dito natin maintindihan sa introduction natin na kaya makikita nyo po ang Bible sa Deuteronomy chapter 8, verse 1 and 2, and then sa Luke chapter 4, verse 1 and 14. Kung makikita nyo po yung wilderness experience na yan, makikita nyo po yung wilderness na yan na kung saan ay sinasabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 8, sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang dito sa wilderness. Alalahanin ninyo
kung paano kayo pinatnubayan sa ilang. Saan sila pinatnubayan ng Diyos? Sa wilderness. Sa wilderness. Pinatnubayan sila ng Panginoon sa wilderness. Pinatnubayan sila sa ilang sa loob ng 4 na taon upang matuto kayo. Anong dahilan? Upang matuto kayo magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Saan sila sinubok? Doon sa ilang, doon sa wilderness. No, doon sa wilderness. At kahit sa Luke chapter 4 verse 1, mula sa Jordan bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo at dinala siya ng Espiritu saan? Sa wilderness. Saan siya dinala? Sa wilderness. Now, ngayon, bakit natin tanggihan ang wilderness experience na yan? Bakit natin sasabihin na, Lord, ayoko na, ano yung buhay ko? Paano nagkaganito ang buhay ko? Lord, bakit ganito kung kailan ako lumalapit sa iyo? Ito ang Panginoong Hesus, dinala sa wilderness hindi dahil nagkasala. Hindi dahil may kasalanan, dinala sa wilderness dahil puspos siya ng Espiritu. Magkaiba to, itong sitwasyon na to, dinala sa wilderness dahil puspos sa Espiritu. Sa atin, ang wilderness natin madalas consequences eh. Dahil tayo ay maraming mali, dahil tayo maraming palpak, dahil tayo, ang Panginoong Hesus hindi dahil sa pumalpak siya. Ang Panginoong Hesus dinala ng Espiritu sa wilderness, kaya hindi dahil pumalpak siya, kundi siya ay puspos sa Espiritu. At dito sa verse 14, bumalik sa Galilee si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, na pabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa Kanya. Makita niyo po yung verse 1 at verse 14 magkaiba. Ang una, puspos ng Espiritu. Ito, ang kasunod sa verse 14, taglay na ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Na-imagine niyo ba anong pagkakaiba niyan? Malaki. Puspos sa Espiritu, maraming taong puno sa Espiritu, pero sa gawa, di mo makikita kung gumagawa ba sa ginagawa ng Diyos. Di mo makita kung ginagawa ba ang gawain ng Panginoon. Magkaiba ang taglay ng kapangyarihan ng Espiritu. Kasi ang kapangyarihan, enablement ng Diyos yan. Ang salitang kapangyarihan ay enablement ng Diyos yan or purpose ng Diyos yan na sinalin sa buhay mo. Purpose ng Diyos yan na nilagay sa buhay mo para makapag-participate ka of what God is building. Kaya kailangan mo nang magtaglay ng Espiritu, magtaglay ng kapangyarihan ng Espiritu. Yung divine enablement na yan, yung sinasabi ng Romans chapter 5, verse 1 to the following, verse 3, yung quickening spirit na yan. Yung quickening spirit is a kind of spirit that God placed in your life to do what is pleasing and worthy in a manner of God. A manner of God, worthy and pleasing in the eyes of God. Ito po yung taglay natin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung kapangyarihan na yan ay bibigyan ka ng lakas upang managana ka. Lakas na makapanagana ka. Lakas na kung saan na ikaw magawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Sabi ng Deuteronomy 8:18, magawa natin ang pinagagawa ng Panginoon. Magawa natin ang biyaya ni Lord sa buhay natin. Kaya nga, maintindihan po natin yung dalawang experience na ito ng mga Israelita. Yung experience ng mga Israelita at yung experience ng ating Panginoong Hesus sa wilderness. Yung experience ng mga anak ni Israel, yung mga experience na yan, na imbis 7 days lang nilang maabot ang lupang pangako, naging 40 years ang lupang pangako na maabot marating nila. Kasi bakit? Dahil sa kanilang katigasan ng kanilang mga ulo. Na i-extend mga kapatid na sa supposed to be 7 days lang, mararating na nila ang lupang pangako. Pero bakit inabot ng 40 years? Bakit inabot ito ng 40 years? Kaya minsan nadidelay yung ating mga pagpapala. Kasi bakit? Kasi meron tayong ginagawa sa harapan ng Panginoon. Meron tayong di kalugod-lugod na ginagawa sa harapan ng Panginoon. Ang napatuwa lang naman ay ikaw. Napatuwa mo ba ang Diyos sa tagumpay meron ka?
Alam mo, wala namang maling yumaman. Pero ang tanong dyan, sa iyong pagyaman, sino ang naluluwalhati? Sino ang napatuwa? Madali naman maghanap ng boyfriend, maghanap ng girlfriend. Kasi mamaya-maya magtikiting-tinginan lang kayo, meron ng tinatawag na mutual understanding. Ay, mahal niya ako. Ay, crush niya ako. Crush niya ako. Mahal niya ako. Pero lahat naman ba? Ikaw lang ang masaya. Masaya ba ang mga nakapaligid sa'yo? Oh, yan, imagine minsan, ang Panginoon nakatuon sa atin. O, feel ko kasi. Feel mo lang. Delikado kaya ang salitang feeling mo lang. Kapag minsan, pag dumating na mayroon ng tinatawag na gitgitan, sinong naniniwala na di mo na pwedeng kapain ang feeling na yan? Ewan ko lang kung pwede mo pang basihan ang feel ko. Totoo hindi. Pwede mo pa bang gamiting standard of foundation ang feeling? Nothing more than feeling. Alam mo ba, sino nagsabi sa'yo nothing more than feeling? Sus, meron pa bang hihigit sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na meron ka? O sige, sagutin mo ako. Meron pa bang higit sa kapangyarihan ng Espiritu Santo paano kang pinuspos niya ng kalakasang managana ka? Nai-imagine nyo ba yan? Na kung paano natin yan nilatag sa ating mga sarili, one at a time? Ba't ka magmamadali? Kung yung purpose ng Panginoon sa iyo, nakadamit yan sa buhay mo, kaya nga yung sinasabi ng Colossians 3 verse 10, di ba? Na put on Christ. So Ephesians chapter 4 verse 22, put off the old self from the spirit of your mind. I-put off mo yan. Sabi ng verse 23, put on. Put off and put on. May isusuot ka. May huhubarin ka. May isusuot ka. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 3 verse 14, put on love. Isuot mo ang pag-ibig. Makikita nyo po, di lang pala pag-ibig ang ating pong tatanggapin. Di lang po pala ang pag-ibig po ay tinatanggap. Meron pong tinatawag na learn. Para tayo naka-DLS Okay, diba? Alam mo, pag naintindihan natin to, sa ating Sunday service, Sunday service lang ba? Pagpalain kayo ng Panginoon. Lagi lang ba nating sasabihin marinig, pagpalain kayo ng Panginoon, ng kapayapaan ng Panginoon. Paano yung Philippians 4:9? Sige. What you receive, what you heard, what you learn, and what you have seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Alam mo yung sinasabing peace be upon you. Nasaan yung Philippians 4:9? That the God of peace. Nasaan yung heard, learn, and receive, and seen in me, and practice these things? Nasaan yung practice na yan na kung saan narinig mo ang tawag niya na tanggap mo at na natutunan mo at pagkatapos nakita mo. Ito yung missing link yung missing part yung salitang nakita mo. Madami ka nang narinig, tama mali. Madami ka na ring natutunan, tama mali. Marami ka ng seminars, di ba? Marami ka na ring narinig, natutunan, marami ka ring natanggap, tama mali. Ano ang missing? Yung may mag-model sa'yo. Yung meron kang pinapayagang magsalita sa buhay mo, and the God of peace, saka na lang yung God of peace na yan, yan ay resulta doon sa area na yan. Now, tanong, ilan ang ready na meron po tayong papayagan yan sa buhay natin na magsasalita na kahit minsan ayaw mo? Pag
Pag nanay mo ba, magpaalam ka, ma, birthday lang naman. Payagan mo naman ako. Sasabihin ng nanay mo, anak, hindi. Ma, lalabas lang naman kami. Lalabas na naman kami at saka wala naman kaming masamang gagawin doon. Sabi ng mama, hindi. Sabi mo, dismayado ka nang, yan, kami naman. Birthday lang naman, di mo makapunta. Tapos magbasag-basag ka na doon. Magbasag-basag ka na doon. At di na talaga ako mag-aral. Lahat apektado na. Di lang napayagan magpunta ng birthday. I mean, this is it. Sabi ng salita ng Diyos, ha? Alam mo kung iyong mababantayan itong Deuteronomy chapter 8, chapter 8 na to, para makita talaga, verse 2 to 3 din na you shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years that He might humble you. Testing you. Humble you, testing you. Kaya may kita nyo po, humble you, testing you. Di ka lang pinayagan na mag-birthday ka. Tinest talaga na makita ang laman ng puso mo. Ang testing, hindi lang po wilderness. Yung testing, nandoon yung wilderness, siya lang yung common lugar. Dalhin ka lang sa lugar na yan, tingnan ko lang kung di ko makita ang hitsura ng puso mo. Dadaling ka sa common ground. Kaya minsan itong pandemic na to, parang common ground ito Ground ito na kung saan para lumutang talaga anong klaseng spirit meron ka. Yan ang mga sakuna. Opportunity talaga yan. Opportunity talaga yan na makita mo yan. Kaya minsan, sino nabubuo sa ginhawa? Sagutin niyo ako. Sinong nabuo sa ginhawa? At meron bang pagtsatsagang nabubuo sa gitna ng ginhawa? O, di ba? Saan nabubuo ang ginhawa? Doon sa mga nakakainis. At saan nabubuo ang pagtsatsaga palaga? Sorry. Di ba doon sa mga nakakainis, pagtsagaan ko to kahit nakakainis. Nabubuo ba ang pagtsatsaga sa gitna ng kaginawaan, kasiyahan, kaligayahan? Sagutin niyo ako. Hindi pala, Pero ba't ayaw natin doon sa mga pagtitiis? Grabe talaga ito. Grabe talaga yung mundo ko ito. Parang yatang pinako na ako sa krus ng buhay. I mean, this is word. Saan ka huhugot? Huhugot ka ba sa mga popular sikat na mga payo? O bakit di mo pagkukunan ng paghuhugutan ng biyaya ng katyagaan yung dinadanas mo ngayon? Hindi, Pag wala kang evaluation na ganyan, nababalik ka sa salita ng Diyos, tawag sa iyo hubad. Short-sighted. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 9. Short-sighted. And then, nakalimutan mo na lang ang sarili mo. Kung saan ka nakatayo. Kalimutan mo na lang na nilinis ka. Nakalimutan mo na lang na maraming itinulong yung tao sa iyo. Para nawala na ng kamay ang buhay ng magulang mo na yan mula't bula, yan ang tumulong sa iyo. Di ka lang nagustuhan. Di lang nagustuhan mo yung sabi ng nanay mo, parang nawala na ka. Wala ka ng nanay, wala ka na ring tatay. Mga sila? Mga, oh.
Testing you. Di ba? Lead you in the wilderness these 40 years. What's the reason? That He might humble you. Turuan kang magpakumbaba. Pero ano ang motivation mo pag ikaw ay pinakitaan ng wilderness sa buhay mo? Ano ang motivation mo? Parang negative yata. Ang wilderness, negative. Pero di mo ba alam kung sa context ng Diyos, ang wilderness hindi negative sa iyo. Ang wilderness, turuan ka. Totoo hindi. Pero anong evaluation natin? Ano ang motivation natin? Sa ating sarili, kinawawa ako. Wala bang taong gagamitin doon para ikaw ay turuan yan? May Moses Totoo hindi? May Moses Inalis mo si Moses kasi. Inalisan mo ng papel si Moses, kaya ikaw talaga itong tao na to. Pero wala kang alam na yung tao na yon, ang pag-reject mo sa tao na yon ay pag-reject mo sa Diyos. Hindi O ano ngayon ang litsura ni Moses, simbolo ni Moses sa ating panahon? Church. Kagaling kaya, kapag naintindihan natin ito, grabe kaya, alam mo, habang ako nagdinilay kahapon ng umaga, madaling araw, sabi ko, nagpray ako sa Holy Spirit, sabi ko, Lord, ano po ba ang itsura ng pandemic na ito? Ano bang dapat naming i-evaluate? Ano bang dapat naming makita sa aming sarili? Nang sa gayon, makita namin ang itsura ng aming pananaw para makaugma naman kami, worthy and in a manner and pleasing to your sight. Kaya alam mo, ang Diyos talagang, Diyos na sumasagot. Nandun ako gagawa-gawa ko doon sa aking, alam mo yung aking hilig ngayon. Aking fishing. Ang gawa-gawa ko doon. Sabi ko, pinagninilayan ko talaga. Sabi ko, tingnan mo naman ang Lord, no? Kahit may ginagawa ka, parang wala yung pinag-iba na pag gumagawa ako ng kanta, akala natin, pag gumagawa ng kanta, nandun tayo sa napakagandang lugar, napakagandang site. Tapos, nandun ka sa taas ng bundok, kita mo ang ibaba, kita mo ang lahat, doon ka nakagagawa ng kanta. Di yan totoo. Ang mga kanta ko nagagawa, minsan may nag-aaway na mag-asawa. Nag-aaway yung dalawa. Mami, kunin mo yung gitara ko. Gagawa ko. Alam mo, nakakasulit ako ng kanta sa gitna ng ganyan. So, ang spirit, hindi bound ng circumstansya mo. Hindi, Hindi bound ng pangyayari sa buhay mo. Kung bagkos, bumalik ka sa iyong senses, masabi mo sa iyong sarili, Lord, what is your message for me in this kind of circumstances? Alam mo, panahon nang mag-rise up ang spirit mo para marinig mo to. Testing to humble you. Alam mo, di ka pinabayaan ng Diyos, Sabi ng Bible ng Deuteronomy 8 verse 2, lead you. Pinatnubayan tayo. Wala ba ang Diyos o nandun? Nandun, di ba? Pero anong dahilan ba kahit nandun siya, nilagay ka sa wilderness, kahit nandun siya? Anong dahilan bakit kahit nandun siya? Inalis niya ba ang wilderness? Inalis niya ba? Hindi. Nilagay ka lalo doon. Tingnan niyo po, nilagay ka lalo doon. Si Jesus, puspos ng Espiritu, nilagay sa wilderness. Ang alam kasi natin, pag may purpose ang Lord sa atin, aalisin tayo sa problema. No. Ang problema hindi niya aalisin. Ang bibigay niya sa iyo ay lakas to overcome. Halimbawa, sinasabi natin, Jesus is the anchor of my soul. Anchor of my soul. Di ba? Lagi natin sinabi. Sa Bible, sa James, Jesus is the anchor of our soul. Di ba?
Siya ang angkla ng buhay natin. Siya ang anchor. Now, ngayon, ang anchor ba, pag may anchor ba ang bangka o barko, ang anchor ba ay nag-aalis ng matitinding alon? Natatanggal ba yung alon? Yung hangin, natanggal ba? Yung bagyo, nawala ba? Oh, pero anong purpose ng anchor? Maging steady ka. Maging stable ka. Kahit binayo ka ng bagyo, binayo ka ng alon, siniklot ka ng alon, pero yung barko ay steady. Nandoon nakastand siya. Mga kapatid, pag sinabi mo ang Diyos ang anchor ng buhay mo, hindi dahil alisin ang problema mo, kundi maging matibay ka, umarap ka ng ganyan, maging matatag ka. Ito ang prayer natin madalas, Lord, alisin mo to. Pero sinabi ni Jesus, inalis ba? Inalis ba yung sorrow niya? Inalis ba yung cup niya yon? Ano sabi niya na lang? Not my will, but yan po yan lead you in the wilderness these 40 years that He might humble you. Turuan kang magpakumbaba, turuan kang manikluhod, turuan kang yumuko, turuan ka na mag-submit sa iyong sarili, na sasabi mo, Lord, less of me and more of you. Less of me, Lord. Pero anong madalas natin ginagawa? Tinutukan mo kasi yung problema mo eh. Lord, alisin mo to. Madalas ito ang ating, mali ba yun? Hindi naman, di ba? Mali ba yun? Hindi naman. Yung ialisin, Lord, problema na to. Alam mo, ano ang mas maganda kaya? Lord, bigyan mo ako ng lakas sa problemang to. Naalala ko na nagpatotoo dito si Sister Mila. Ang galing nating makinig kanina sa mga patotoo niya, no? Ang ganda, no? Sarap, ano? Wow! Hallelujah! Praise God! Magkikisaya tayo sa Kanya. Pero nung nasa proseso, nandun ba kayo? Sige! Ipapipray na. Alam mo, nung nasa proseso siya, kami mag-asawa, nandoon kami. Alam mo, sabi ko, Lord, anong word mo sa tao na to, sa pamilya na to? Alam mo, may isang madaling araw, kinausap ako ng Panginoon, sabihin mo to sa Kanya. Parang yung dinadaanan niya, nandoon din kami. Now, tingnan niyo po, inalis ba si Moses? Liban lang kung alisin mo si Moses. Yun ang problema mo. Yung nanay na nga lang, nag-iisang nagtsatsaga sa'yo, inaway mo pa. Yun ang bangungot mo. Sana yung God of peace diyan will guide and sustain you. Nung panahon nila, Brother Rowell at si Malu, kala nila, kinontra ko sila. Kala nila, talagang pinabayaan ko sila. Di nila alam na ayaw ko makialam sa proseso ng Diyos. Alam mo bang, sila naghahanap ng 30,000. Sabi ko kay Pastora Che, ihanda nyo yung 30,000 sa mag-asawa. Hintayin, huwag kayong kikibo. Hintayin mo silang lumapit. Alam mo bang di sila pumunta? Ay sabi ko, hindi na sila pumunta. Hindi nila kailangan yung ating 30,000. Alam mo bang hindi utang yon? Bigay ko yun sa kanila, supposed to be. Pero wag niyong sasabihin hanggang di lumalapit. Alam mo, pakinggan niyo itong mabuti.
Pakinggan nyo itong mabuti kasi may instruction ng Panginoon sa kanila. At ayokong makialam sa proseso ng Diyos. Papunta sila ng Maynila. Anongin nyo siguro sila para kaming, pinapunta kami ng Maynila para naman kaming alam mo, ang Diyos pag may instruction, alam din niya kung paano kang i-provide. Hindi niya alam na nung lumalapis na kay Pastor Benny, nagtatanong si Pastor Benny sa akin, Pastor, gaano ko ba? Yes. Lahat yun, approval ko yun. Sinasabihan ko, yes. Kasi si Pastor Benny nagtatanong, Pastor, papayagan ba namin ganito? Papayagan ba namin ganyan? Sabi ko, yes. Ibigay nyo lahat. Yung dapat. Pero wag nyong pamperin. O talaga namang di sila pinamper. May bahay sila, may ganito sila. Pero ano tingin, Sister Malo? Lupit ang buhay ko. Lupit talaga. Lupit talaga. Tanongin mo yung patotoo na. I mean, ito yung wilderness. Di ba kami nakasubaybay? Yes, nakasubaybay kami. Yung mga anak nila, ano'y natin, sila Jonathan, sila ganito. Di ba naman pagsusubaybay yun? Ipinesto namin sa paglilingkod. Kasi alam mo bakit? Maglingkod lang sa Diyos. Yun ang pinakamataas na talagang participation na ang Diyos, ang kamay ng Diyos ay mandoon sa kanila. Tanungin ko kayo, pag inako namin lahat yun, nasaan ang participation nila sa Diyos doon? Wilderness. Alam mo, God lead you for 40 years. Di mo lang alam na may mga kamay na nilagay ang Diyos sa paligid ng buhay mo. Pero di mo alam. Limitado ang isip mo. Analytically, logically, kapos talaga. O si Brother Dende, Papa, itong mag-asawa na to. Nagpunta sa akin. Nagpunta sa amin. Diyan sa office. Alam mo anak, bayantayan mo lang. Pasok ka lang. Ayos ka lang. Sumunod ka lang. Pero yung isip niya, Pastor, nagkakalata talaga ako na talagang huwag kang mag-alala. Sunod ka lang. Pastor Lee, sobra na talaga. Pinipersonal na ako eh. Tanungin mo siya. Sabi ko, hindi. May nakikita ako mas malaki dyan. Sundin mo lang. Pero sa context niya ba, madali yung kasi, Pastor, hindi naman ikaw nandoon. Ako ang nandoon. Kung ikaw lang sana nasa papel ko, siguro damdamin mo yung dinang. Ang sabi ko, hindi, sumunod ka lang. O sige, Pastor, susunod talaga ako. Sige, Pastor, sunod na araw. Ang lagi naman pambunga niyan eh. Itong asawa eh. Masarap talagang may asawa, alam mo. Yung asawa pupunta doon eh, no? Punta sa akin. Pastor, pwede bang makipag-appointment sa iyo, Pastor? Kasi isa lang salita ko, ang dami niya ng salita eh. Pastor, kasi ganito eh. Ang lahat ng katwiran nasa kanya na. Talaga naman. Papasok lang naman ako. Asaan na yung asawa mo? Papuntay mo dito. Kasi Pastor, ganito. Kasi Pastor, ito ang buhay namin. Ganito, ganito, ganyan. Tingnan nyo naman ano. Bumalik lang din ako sa instruction ko nung una. Bumalik lang kayo sa unang salitang iniwan ko sa inyo. Sumunod. Kahit mahirap. Pastor Dendi, madali ba? Sumunod lang siya. Imagine mo, panahon ng pandemic, andito ba siya nagtatrabaho at hindi niya raw ngayon. Grabe, congratulations. Imagine, isa lang namang bagay na turuan tayo dyan eh. Kaya makikita nyo po,
matuto talaga tayo. Sinabi ng number 1, yung layunin ng mga hamon na yan sa wilderness, sa buhay. Yung tatlo yan matutong manalig at lumakas ang tiwala sa Diyos. Tatlo yan Pangalawa, tularan ng Panginoong Hesus. Pangatlo, ma-form ang wangis ni Kristo sa buhay natin. Yun lang naman talaga ang tatlo kong dyan ibinibigay. Payak na simple na itong mensahe na to, payak na payak, pero a day-to-day mo, yung araw-araw na buhay mo, pwede mong pakinabangan. Pwede mo siyang mapakinabangan, pwede mong ma-enjoy ito, kapatid. Pwede mong harapin ang problema na mabigat. Di ko sinasabing magaan Baka sabihin niyo, magaan ba? Ang gaan naman ang problema ko. Hindi walang magsasabing magaan dyan. Bakit a wilderness madali ba yun? Ha? Ito matindi May time na ang mga Israelita tumigil ito matindi to. Breaking the will ito. Idiretso ko na lang itong tatlong to At least nakita niyo na yung tatlong puntos ko. Idiretso ko na lang yan. Now, ngayon, makikita niyo po na ang mga Israelita may time na tumigil ang, di ba, pillar of fire by night and pillar of cloud by day. Yung ulap, yung nag-guide sa kanila sa araw. Tapos sa gabi ay apoy sa gabi. Now, ito yung palatandaan na ang Diyos nagpatnubay sa kanila. Ito yung palatandaan na ang Panginoon ay nasa kanila. Pero abot ba ito ng mga Israelita? Naunawaan ba ito ng mga Israelita? Naintindihan ba ito ng mga Israelita? Balik tayo sa buhay mo. Naintindihan mo ba ang dinadanas mo ngayon? O hinihintay lang ng Diyos na magpakumbaba ka? May time na ang ulap ay tumitigil ng 5 taon, 7 taon. Walang galawan. Siyempre, kung 7, 5, nakakaporma na ng kubo yun, di ba? Totoo hindi? Nakakaporma na ng kubo yun. Magbasa kayo sa Exodus. Hindi ko nabigay yung chapter and verse sa inyo. Magbasa na lang kayo ng Exodus. Ito ang kagandahan na nagbabasa ka. Magbasa kayo. Exodus chapter 1, chapter 2, chapter 3. Basahin nyo na lang yung buhay nila. Now ngayon, at basahin nyo rin ang Deuteronomy. Nandoon lahat ang storya niyan. Now, kung inyong mababansin, ang Bible, may time na huminto ang ulap at huminto sa pagtakbo o sa pag-usad ang apoy sa gabi. So, 7 taon o di kaya 5 taon o di kaya ilang taon na nilagay doon. At alam niyo po ba, tumigil. So, siyempre, nakapag-bonus na ng kubol, nakakapanganak na, di ba? Nakakapanganak na, may baby, may ganito, kasi tumigil, ganoon, whatever. No, pagtigil noon, biglang ang Diyos di magpapaalam na gagalaw. Maniwala kayo, gagalaw kusa yon. Ang tanong, paggalaw noon, pwede ka bang makapagreklamong mag-al sa balutan? When God move, you should move. Alam mo ba, hindi ikaw ang susundin ng Diyos. Ikaw ang susunod. Ito po yung tularan ng Panginoong Hesus. Ito po yung maporma ang wangis ni Kristo Hesus. Umabot ka sa puntong magtiwala ka, matuto kang manalig, lumakas ang tiwala mo sa Diyos. Kasi may time na ang Diyos pag mag-move, move talaga yon na hindi niya aayunan ang gusto mo. Sasabihin nila kay Moses, pambihira, nakaporma na ang kubo ko dito, babaklasin ko ba to? Pambihira, ang ganda na ng ano ko dito, nakaporma na ako. Alam mo ba, minsan pag nakaporma na tayo kasi ng ating mga sarili, di ba?
At biglang may gagalaw doon, may kakalawkaw doon, may kakalawkaw doon, at pagkalawkaw biglang magmumove. Alam nyo po, pag hindi ka gumalaw, pag lumipas sa iyo ang shadow, alam mo yung anino ng ulap, di ba ang ulap, ang anino noon, nasa ibaba sila, ang ulap, ang anino doon, pag umalis ang anino, anong kapalit? Araw. Araw. Sino tatagal sa wilderness? Araw ang iyong katapat. Kaya pag gumalaw ang ulap, galaw ka talaga dahil pag nakalabas ka doon sa anino ng ulap, patay ka. So, wala ka. May option ka ba doon? May pamimilian ba tayo doon? Mga kapatid, umabot tayo sa salitang not my will. Ito yung sinasabing tularan ng Panginoong Yesus. Aabot ka sa kapahayagan na not my will. Itong sitwasyon na ito, ang circumstansya ang magsasalita na. Ang pangyayari ang magsasalita na kailangan mong mag-move out, kailangan mong mag-move in. What God wants in your life. Mag-move out ka from your own self, from your own ego. Mag-move out ka niyan dahil mag-move in ka of what God wants in your life. Para makaabante ka. Para makakilos ka sa kilos na meron ng Diyos. Itong pandemic na to, kailangan mong basahin ng iyong spirito. Na pinapasabi ng Espiritu Santo sa iyo sa Romans 8:16, na sinasabi ang Holy Spirit magpapatuo sa ating spirit. Kailangan natin itong end time na to, maintindihan natin anong tinig ng Diyos sa atin. Kasi whether you like it or not, walang makakatulong sa iyo kundi ikaw at ang Diyos ng oras na yan. Isisisi mo ba? Maghanap ka ba ng sisihin dito? Maninisi ka ba o magsisisi ka na lang? Magsisi tayo. Itong tao maninisi. Naninisi sa harap na magsisi. Ba't ako nagkaganito ang buhay ko? Kundi lang dahil sa kanya, pati hindi sana ganito buhay ko. Mabira talaga to. Talaga naman. Di kaya may mataas na participation, ba't nagkaganyan ka? May participation ka? Ang taas ng disobedience mo. Ang taas ng degree ng rebellious spirit meron ka. Ito, bakit inabot ng 40 years to? Kung tutusin, 7 days lang makakarating. Na-delay nang na-delay. Kasi bakit? Katigasan ng ulo natin. Kaganda-ganda ng plano ng Diyos sa iyo. Kaganda-ganda ng naghihintay sa unahan sa iyo. Bakit ang bagal mong narating? Kasi may ginagawa ka na hindi nagpapatuwa sa Kanya. Itong matindi. Pag binigay sa iyo, baka mawasak ka lang. Lalo. Kasi hindi garantiya na damitan ka ng success na hindi magmamatch ang capacity mo na mag-handle. Alam mo, kahit sabihin mong di ako lumalabas sa bahay, worth it pa rin. Alam mo bakit? Habang nagninilay ako, ang yaman ng mensahe ng Diyos sa akin. Ang dami talaga, grabe. Punta si Pastor Dendy kahapon sa bahay. Pastor, napaka-busy mo na. Wala talaga. Saya-saya. Di naman. Saya ko dito. Tapos uupo na ako doon sa aking studio. Mag-DLS na ako. Pag DLS na, naku, napakayaman ng mga mensahe binibigay na Diyos sa akin. Di ba naman worth it? Nasa bahay ka lang. Ang dami mong naabot. Pero kung ikaw talaga gala, sanay sa SM, bangungot ang bahay na to! Totoo hindi. Kasi may binild ka sa spirit mo na akala mo pinarusahan ka.
Lalo na kung wala ka ng pera, tingin mo, di mo na mabili yung gusto mo. Tingin mo, impyernong buhay ito. Wala akong pera. Bakit pera-pera ba buhay? Bakit wala kang pera? Kasi di ka gumalaw. Ba't wala kang okra? Wala kang tinanim. Be natural! Alam mo ba, yung common sense binigyan ka ng Panginoon, gumalaw ka. Pag di pa natin ito naintindihan, binigay ba natin lahat sa Panginoon yan? May malaki ka talagang tama sa ulo mo. To the point na ang Diyos na ang dinuro mo. Alam mo kung paano mo dinuduro ang magulang mo? Ang dinuduro mo ay Diyos. Kung paano mo dinuduro ang pastor mo, dinuduro ang mga taong nagsasalita sa buhay mo, ang dinuro mo ay Diyos. Alam mo bakit? Sabi ng Diyos kay Samuel, alam mo Samuel, hindi naman ikaw ang nireject ng mga tao, ako eh. Alam mo Moses, hindi naman sila sa'yo nagre-reklamo eh, kundi sa akin. Di ba yan, nabago ba yan sa ating panahon? Hindi, di ba? Yung pagre-reklamo mo sa magulang mo na napakataas ng rebellious spirit mo. Sa tao ka kaya nagre-rebelde? O sa Diyos mismo? Isipin niyo itong mabuti. Kung bakit pinapahintulot ang sakuna na yan. Turuan talaga tayo. Bakit pinapahintulot yung gutom na yan? Turuan talaga tayo. Bakit pinapahintulot ang kawalan na yan? Bumangon ka lang sa pagkatulog mo. Tama ako mali? Di mo pa ba nare-realize yan yung sinasabi niya kay Hagay? Sabi ng mga tao, di pa time. Sabi ng mga tao, di pa time. Di pa time. Pero ang sabi ng Diyos, time na. At dahil sinabi ng mga tao, di pa time. Ang ginawa ng Diyos, ito, magtatanim kayo ng isang sakong palay, ngunit ang aanihin nyo ay 1 kilo lang. Saan ka makakita? Namuhunan ka ng 1 sakong palay. Itinanim mo sa bukirin mo. Pero ang inani, 7 kilo lang. Inani, 1 kilo lang. Di ka ba naman nagtatanim sa buslong butas? Kakain kayo, pero di kayo mabubusog. Iinom kayo, pero hindi napapatid ang kauhawan nyo. So, ibig sabihin, guarantee na mayroon ka lahat ng bagay, pero hindi guarantee na buo ang iyong buhay. Tsak naman talaga na mayroon kang bagay. Eh, ano ngayon? Posible naman talaga. Pwede kang magkaroon ng bagay ng lahat ng yan na wala ang Diyos. Pwede kang yumaman. Nasunod mo naman talaga ang gusto mo. Pero, garantiya ba na buo ang buhay mo? Sagot. Ito ang matindi nating realization sa area na to. Kaya itong tatlong ito, kung bakit ang layunin ng hamon natin sa wilderness experience na yan, ang matindi yan, yung matuto kang manalig, matuto kang lumakas at tiwala sa Diyos. Matuto tayong tularan ng Panginoong Hesus na sinabi niya, nung sa panahon ng gitgitan, na sabi niya, Lord, not my will. Sa panahon ng gitgitan, hindi siya nanisi. Sa panahon ng gitgitan, kung makikita niyo po, mga kapatid, kung inyong mababantayan, kung mapapansin niyo po, yung sinasabi ng Panginoon, na tularan talaga siya. Tularan talaga siya.
kung mapapansin nyo sa Hebrew chapter 5, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nananalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa Hebrew 5 verse 7 to 8. Lumuluhang, tinan nyo po Jesus ito, anak ng Diyos ito. Mga kapatid, ang Espiritu Santo na sa Kanya. Kung inyong mapapansin, bakit mayroong salita itong lumuluha, nakiusap sa Diyos, makakapagligtas sa Kanya sa kamatayan. Kasi ang matinding labanan na talagang kinatatakutan ng lahat, maging si Jesus dumating sa ganyan, ay ang labanan, ang Espiritu ng kamatayan. The fear of death. Kaya life is worth living for. Kaya buhay ka pa. Buhay ka pa. May puhunan ka pa. Hindi yung wala ka nitong pera na to. Hindi yung wala ka ng bagay na to. Hindi yung kung wala ka ng pera parang impyerno na. Namamali ka ng definition sa buhay mo. Ang Panginoong Hesus, tingnan mo, lumuluhang nakiusap sa Diyos, siya'y nananalangin. Bakit hindi ka man nakapanalangin sa Panginoon? Bakit hindi ka makakalapit sa Panginoon? Ito yung dapat nating tularan. Anak na ng Diyos to, nananalangin, nagsusumamo, nakiusap, naninikluhod, na makapagliligtas sa Kanya ang Ama sa kamatayan na ito. Kasi mga kapatid, di niya garantiya. Kasi alam mo bakit? Kahit anak siya ng Diyos, hinubad niya ka talaga during his earthly ministry. Nung nasa earthly pa lang siya ay 100% taong katulad mo, taong katulad ko. Para bakit? May kahinaan, pero hindi siya nagkasala upang siya ay maging modelo, upang siya ay magiging halimbawang dapat tularan nating lahat, na tumigil tayong mga tuwira na tao lang din dahil may nagpakatao para ikaw at ako ay meron pong tutularan. Hinubad niya, sabi ng Philippians chapter 2, hinubad niya, verse 6 to the following, hinubad niya ang kanyang pagkatao, hinubad niya ang kanyang kalikasang Diyos, at naging tao siya 100%. Mga kapatid, para ikaw at ako na mga mahihina ay matulungan tayo. Kaya binabanggit ng Bible, siya ay nagpakumbaba na kahit siya'y anak ng Diyos. Sabi ng verse 8, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. May pagtitiis po talaga. Alam mo, minsan may tiisin lang tayo, ang dami na nating sinabi. Lalo na yung pagtitiis ng paghuhugas ng plato. Plato lang pala ang katapat mo na masisira na ang mundo mo. Plato lang pala. Pag-scrub yung linisin lang ang sahig, sira na mundo mo. Mukhang may tama talaga ang ulo mo. Pero mag-basketball nandoon. Sa computer nandoon. Nai-imagine nyo ba yan? Pagtitiis. Alam mo, magandang reminder itong message na ito. Di natin ito maintindihan. Parang di ka na tao pag di mo ito nalakaran. Kasi nilakaran ng Diyos to. Nilakaran ng Panginoong Hesus to. Bakit ikaw hindi? Dinaanan ng Panginoong Hesus to. Bakit ikaw hindi? Grabe to, no? Hello to that. Amen ba sa mensahe na to? Kaya hanggang kaninang madaling araw, sabi ko, Lord, makita sana namin itong larawan na to.
makita namin itong picture na to sa aming sarili. Nang sa gayon, hindi naman kami maipit dahil sa aming kamangmangan. Wow, hallelujah. Alas 11 pa pala, no? Meron pa akong 1 oras. Ay, wala palang ano to. Wala palang battery yan. Sorry sige po, hanggang 11 lang talaga. Praise God. Conclusion na lang ako. Doon tayo sa verse 9 ng Hebrew 5. Sabi noon, na at nang siya'y maging ganap, nung siya'y maging perfect, siya ay naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan. Ang lahat ng masunurin sa Kanya. Lahat ng masunurin sa Kanya sa Hebrew chapter 5. Kaya sinabi ng Hebrew 4:16, kaya wag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating kailangan. Panahon ng ating mga pangangailangan. Kaya sa conclusion, masabi ko mga kapatid sa Luke chapter 6 verse 44, nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi makakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Kung ano talaga ang ating puno, siyang ating bunga. Kung ang Diyos talaga, kung makikita niyo po kung ang Diyos talaga, siyang ating pinakapuno at tayo ang kanyang sanga, aanihin natin ang buhay na kapiling niya. Amen po ba doon? Kaya sabi ng Isaiah 59, verse 2, ang sala niyo ang dahilan kung bakit hindi ko marinig ang inyong mga dalangin. Ang sala niyo ang dahilan kaya hindi ko makita ang inyong kalagayan. Ang sala natin ang dahilan bakit ang kamay ng Diyos na mahaba ay naging maiksi. Ang ating kataasan ang dahilan kung bakit hindi tayo maangat-angat sa buhay. Kaya nandoon siya nagpatnubay sa atin sa wilderness para turuan tayong magpakumbaba. Turuan tayong manalig, magtiwala. Turuang maporma ang wangis ni Kristo Jesus sa buhay natin. Magkaroon tayo ng modelong kagaya niya.